Isang good morning. Kahit maraming problema sa business, hayop na yan. Ang hirap legit, mahirap mag-business talaga pala. Yung mga dating problema ko lang, mga pang sarili ba? Mga pang mga pang, basta yung mga pang problema lang, pang 17 years old. Pero ngayon, ang laki ng pinoproblema ko, kahit hindi naman sobrang laki, kaya ko naman. Saka napaghandaan ko na to pinasok ko to kailangan kong harapin to. Pero anyways, gusto kong tapikin yung yung kinoment nung katrabaho ulit ng ko, nalinaw niya na kung ano ba yung pinopoint niya dun sa umaasa sa sahod ng iba. Ayan, maganda tong topic na to kasi yun pag-i-spoiled, pang-i-spoiled sa bata. Ganito kasi yan. Para sa akin, hindi naman po sa based on my own, bilang isang basta bilang isang bata na gustong makatulong para gusto kong alamin kung ano ba yung tunay na realidad sa mundong ito. Kumbaga, ganito kasi yan. Doon po sa sinabi nyo, inano nyo po siya, tinulungan nyo po. Parang binigay nyo po lahat yata ng kailangan niya, and then nung work na yung binibigay nyo sa kanya, ayaw niya na. Para sa akin lamang po, bilang sana po maintindihan nyo, bilang magulang naman din kayo. At ako, bata ako, pero alam ko to kasi ganito yung mga ganito yung mga tunay na, itong mga sinasabi ko is natutunan ko lang din sa mga tunay na mayayaman. Hindi po nila ini-spoil yung anak nila. Ihalimbawa na lang po natin si si Ramon ang isa sa mga pinaka-idol, ang top 4 billionaire yata ng Pinas. Top 4 billionaire, ang may-ari ng San Miguel Corp. Marami pang corporation sa sa Pilipinas. Top 4 billionaire siya. Tapos din, napakasimpleng tao niya lang, din pero doon tayo sa anak niya, kung paano niya trinato yung anak niya para maging katulad niya, malupit din. Yung anak niya hindi niya in-spoiled. Billionaire siya pero hindi niya binibigyan ng pera masyado yung anak niya, yung hindi niya ginagastusan. Basta hindi niya ini-spoil talaga, as in na bibigay mo lahat ng kailangan niya, na ganito siya. Kailangan may baon ka ganito kalaki kasi bilyonaryo ako. Kailangan masarap buhay mo, kailangan naka-aircon ka lagi, di ka na lumalabas ng bahay para hindi ka makaranas ng hirap. Kailangan ganon, yung tipong spoil na spoil. Hindi niya ginaganon yung anak niya. Nung pagkatapos niyang pag-aralin yung anak niya, alam niyo po ba ginawa niya? Pinagtrabaho niya yung anak niya sa sarili niyang kumpanya, doon sa pinakababa ng kumpanya. Hindi niya nilagay agad sa sekretary or kung saan matataas na antas ng trabaho. Hindi, ginawa niya, pinagtrabaho niya, pinag-sideline niya sa mga niya. Lalo pag bakasyon, hindi niya hinayaan na pag bakasyon walang gawin yung anak niya. Pagtapos ng pag-aaral, bakasyon, hindi niya hinayaan na walang gagawin yung anak niya. Gusto, niya, pag bakasyon walang gagawin, pinagtatrabaho niya yung anak niya doon sa may pinakababa ng negosyo niya, ng pinaka nila. Tapos sinama niya doon yung mga anak niya doon sa mga mekaniko. Tapos basta sa mga pinakamababa din, ang sinabi niya sa anak niya ay wag na wag kong makikitang kumakain ka sa labas, sa mga McDo, sa mga Jollibee. Kung ano yung kinakain ng mga trabahador dyan, yun din yung kakainin mo. At kung huwag ko rin makikitang magsusuot ka ng mga kung ano-anong kaartihan na damit. Gusto ko kung ano yung sinusuot ng mga trabahador dyan, yun din yung susuotin mo. At kung paano sila makisama, ganun din yung gagawin mo. And yun, lumaki daw pong malupit ang mga anak niya at tawag sa mga trabahador nila na nasa baba is kuya. Kumbaga parang bilyonaryo na siya, sobrang yaman. Pero dahil nga alam niya kung paano magtrato ng anak, yun, tinan nyo, lumaki rin na malupit yung anak niya. Lumaki rin na tulad niya. Kasi ganito po yan, alam niyo po kung anong ginawa niyong mali dun sa part na yun. Ito po, based on my own ulit, tapos based on my pinag-aralan dun sa part ng mayaman, kung paano nila tinato anak nila. Kasi po, mali po na i-spoil natin yung mga bata. Kasi po, kung ano po yung nakasanayan yan, dadalhin po nila yung paglaki. Kahit naman po ako kahit pa paano na-spoil din naman po ako. Kumbaga,
Di naman po ako mahiling na bata na sobra, pero kahit papaano binibigay po sa akin ng magulang ko yung kagustuhan ko. Or yung mga kahit di ko hinihiling, binibigay nila. Kumbaga parang ganun, spoiled na rin kahit papaano. Lalo dati nung di pa ako nagsisimula mag-business, saka di pa ako nag-aaral sa about sa ganito. Sobrang ko, spoiled ko na as in na para sa akin, kumbaga sa estado ng buhay namin, yun yung kaya nilang ibigay sa akin. Yun yung, baga parang spoiled ako dun sa part na ganun lang kaya namin. Yung spoiled pa rin nila ako, parang ganun. Tawag dito, ang nangyari, binibigyan nila ako ng baon, ganyan, tapos binibigyan nila ako ng basta binibigyan nila halos lahat talaga as in, kasi akala nila tama yung ginagawa nila na yun. Pero ito pong pagkakamali ng lahat ng magulang na mahirap, na mga mahihirap ngayon, kasi po ganito po ang mindset natin habang bata pa lang tayo Ito pong ibahin natin na ang tindi ng dinanas kong hirap, dapat hindi ito maranasan ng anak ko. Dapat galingan ko para dumating yung oras na yumaman kami at hindi ko ipaparanas sa kanya yung mga hirap na naranasan ko. Hindi po. Wag nyo pong gagawin sa anak nyo yun. Kasi po, alam nyo bakit? Bakit nyo pong hindi papadaanin yung anak nyo dun sa pinagdaanan nyo kung dun dapat sila matututo, di ba? Kung dun sila matututo sa part na pinagdaanan nyo. Dapat po, idaan nyo rin sila doon sa pinagdaanan nyo. Kasi po, huwag nyo po silang maliitin na hindi porket nahirapan ka is may hirapan na siya. Magkakaiba po tayo ng strength, di ba? Padaanin mo siya doon, paghirapin mo pa, di ba? Pero huwag naman yung as in na pop, hindi naman yung basta, hindi naman literal na, kunyari, pahirapan mo, construction, basta yung mga ibang na parang malalalim na, baga parang mahirap, hindi mo siya ini-spoil lang. Ayun nga po, si Chinkitan din po isang coach ko na milyonaryo na rin ngayon as yung anak niya, hindi siya pumapayag na bigyan niya ng baon yung anak niya ng pera. Binibigyan niya lang po yan ng baon na pagkain, yun lang, pagkain lang. At hindi niya hinahayaan na mabigyan niya ng pera, hindi niya talaga ni-spoil. Tapos kung may gusto yung anak niya na ganito, sinasabi niya, ginagawa niya, hindi niya agad binibigyan, pinagtatrabaho niya muna sa bahay nila, kunya na maghugas ng plato, magganto ka. Kasi po, dun sa maliliit na bagay na yun, maliliit na bagay yun, pero yung pinaka-sistema ng bagay na yun is napakaganda para sa bata na lumalaki. Kasi nag-grow yung isip niyan, kung ano yung makasanayan niya, yun yung gagawin niya pagtanda. So yung anak niya po, masasanay na ganun na hindi lang basta-basta nakukuha yung pera, pinaghihirapan niya at pinagtatrabahuhan. Kumbaga yun yung sistema. Hindi po importante yung ginagawa, hindi importante yung pera. Ang importante yung binibigay nila doon, yung sistema ng nangyayari doon. Yun yung binibigay nila. Kaya ako, actually, kumikita na ako ng pera. Sabi pa nga ni Papa sa akin, kunin ko pa rin daw yung pera na binibigay sa akin ni Mama. Hindi, ayoko na. Kumbaga parang gusto kong na umalis dun sa comfort zone ka na bahay, uwi, baon, pasok ako, baon lang, tapos pasok ako, uwi lang. Papasok ako para pero gusto ko nang umuwi agad. Tapos pag uwi ko sa bahay, wala pa akong ginagawa, puro ka lang ako online games, puro lang ako ML. Pas in talagang na-spoil talaga. Dumating nga sa point na parang nagigilty ako pag nagpo-post sila na sila nag-hard work para sa kanilang pera. Alam mo yun, yung samantalang ako andyan na nakalatag na yung pera pero ang tamad-tamad ko pa. Tipong sila nag-construction worker para lang may pangtustos sa mga kagustuhan nila, at ako hindi binibigay na lahat, parang ganun. Basta nagigilty ako doon sobra, kaya yun. Baga hindi ko naman kasalanan na naging ganito yung pamilya ko, hindi naman din nila kasalanan na naging mahirap sila kaysa sa amin. Baga parang sabihin natin mas mahirap sila sa amin kasi nga hindi nila naranasan ko. Kahit paano meron kaming wifi, meron kaming tulugan na maayos, meron kaming mga electric pan, kung TV, mga ganyan. Talagang masarap ang buhay kahit paano. Kasi yun, baga parang guilty ako doon sa part na yun na ito yung binigay sa akin, ba't ako nakokontento lang dito? Dapat palaguin ko to. Dapat hindi ako dapat hindi ako nakokontento dito sa bagay na to. Dapat mas hinihigatan ko pa. Tapos yun nga po, balik tayo dun sa part na gusto ko pong maintindihan yung mga magulang na wag nyo pong i-spoil yung mga anak nyo sa kahit anong bagay na na ibibigay nyo lang sa kanya. Pag ipakita nyo po sa kanila yung sistema ng mundo na
ang pera ay hindi lang binibigay o hinihingi basta-basta. Pinaghihirapan yan. Yun po ang pinamagandang sistema na ibibigay sa anak nyo. Kasi ganito po yan eh. Ah, di ba po sa may Biblia yung sa sinabi ng Panginoon yung basta yung pag hindi mo daw tinuruan na, hindi ko alam sa Biblia to pero yun nga, pag hindi mo raw tinuruan mangisda, yung mangingisda habang buhay siyang manghingi ng isda sa'yo, magaganon. Wag mo siyang bigyan lang ng isda, turuan mo siyang mangisda. Yun ang pinakamagandang ipapamana mo sa kanya. Kasi ganito yan eh, kung ibibigay mo lang sa kanya yung isda, paano pag ikaw ay nawala, di ba? Wala na, di, ano siyang aasahan. Yun na, spoil na bata na siya. Ay na, wala siyang kwenta sa mundo kasi wala siyang naambag sa umaasa lang siya sa ng iba, di ba? Pero kung tinuruan mo siya agad na mangisda, siya mismo sa sarili niya aangat siya at lulupit siya at maaaring magbigay inspirasyon din siya sa iba, di ba? Ako, hindi ako tinuruang mangisda, pero sa sarili ko, kahit gano'n yung mga magulang ko, wala namang businessman sa amin kahit pa paano yung talagang katulad ko na nag-aaral talaga sa business. Kumbaga, focus talaga tapos yung mga may alam sa mindset, ganyan. Pero bakit ko inalam siguro, hindi ko alam, baka tinakda na rin ng Panginoon na gano'n na kasi ako yung bata na hindi naman ako sobrang maluho talaga sa mga hindi ako masyadong nagbibili ng mga kung ano-anong bagay. Dati gusto kong gano'n pero ngayon binago ko na. Gusto ko yun pero hindi ko rin nagagawa kasi nga parang nangihinayang din naman ako sa pera, 'di ba? Naranasan ko rin naman mag-construction, kahit papaano. Hindi naman sobrang araw-arawan pero naranasan ko na mag-construction na sa NE kami. Naranasan ko magtrabaho dito sa may dito yung sa may kampanya, magtatrabaho nga doon. Tapos sinabi ko talaga, totoo nga, dapat pala mag-aral ako kasi kahit papaano, nakikita ko yung mga engineer nila, pagka may pinag-aralan sila, ando sila sa may loob ng opisina or pagka lumalabas sila, naka-aircon sila sa sasakyan. Tapos yun yung pinangarap ko. Sabi ko, mag-aaral na talaga ako mabuti para makakuha ako ng magandang trabaho. Para kahit papaano, mahirap man, hindi man ako nandun sa bilaran na kasabi nating mas madali na yung ginagawa ko ng konti kasi dun sa mga nag-construction talaga na nakabilad sa init, di ba? Mas malaki pa yung sahod ko. Parang ganun yung nasa mindset ko noon. Pero nung nalaman ko na meron pa palang mas malupit na pwedeng magawa. Ayan, pag-business. Hindi ko inakala na mas malupit pala ang pag-business. Kumbaga yun talaga yung magdadala sa'yo sa mayaman na buhay, masarap na buhay kahit papaano sa positive mindset. Then ang sarap maging positive na tao. Kasi tingnan mo ako, hindi na ako pumuproblema ng yung siguro mga kabataan na katulad ko ngayon, mga kabatch ko, mga pinoproblema pa nila paano pumugi, paano ganito ganyan, paano magka-chicks or kung mga depression nila. Wala naman akong against, hindi naman ako against doon at naranasan ko rin naman yun, pero binago ko yung sarili ko nilakasan ko yung ko, tapos sinanap ko talaga yung Ngayon ang pinoproblema ko na sa business na, hindi na ako pumuproblema sa sarili ko. Pinoproblema ko lang sa sarili ko kung paano ako mag-execute, na paano taasan pa yung galing ko sa marketing, sa pagtitinda, na lupitan ko palalo, makapag-execute pa ako ng maraming bagay. Ngayon nga nagkakaproblema kasi kailangan ko nang maipa-online yung aking Graham Balls kasi hindi naman habang buhay meron ako mga reseller na nandyan lang sa eskwelahan. Siyempre gagraduate din yung mga yan, then maaari din na tamarin na yung mga yan sa susunod na pagkakataon, mga ganung bagay. Baga short term lang talaga, and gusto kong makita yung long term. Gusto kong maipa-online tulad ng isang Josh Mojica na idol ko, yung tipong yung niya nasa SM na, nasa na, talagang sobrang dami niya ng sobrang lupit ng tao na yun. Gusto ko siyang makausap para magpa-mentor ko sa kanya kung paano niya ginawa yun. Kasi nandun na kami sa parehas na kumbaga parang ito na yung era ngayon, yung online nagawa niya, nalupitan niya, and gusto ko magtanong sa kanya para mai-apply ko yun sa negosyo ko para maging katulad niya rin ako. Maging katulad ko rin siya. Basta yun basta matularan ko siya. Ina lang, naguguluhan ako kasi nga dahil shit. Then yun nga,
Yun lang po ulit, ang topic nga natin ngayon is huwag niyong spoil yung anak niya. Kasi hindi niyo naman po sila pinapasarap yung buhay. Hindi niyo pinapasarap yung buhay nila, pinapahirapan niyo lang sila lalo. Yan ang katotohanan. Kasi kailangan niyong maintindihan na kailangan dumaan sa hirap ng taong yan para matuto yan. Para lumipit din yan, para malaman niya yung daan na tama, para kahit ilang beses siyang bumagsak or kahit ilang beses siyang madapa, tatayo at babangon siya. Hindi siya umaasa lang sa inyo. Huwag nyo, tiisin nyo po yung anak nyo na huwag nyo pong i-spoiled sa mga ganun. Kahit di nyo po anak or kung sino man tinutulungan nyo. Ako po, yung pinsan ko, pati rin po sa mga pag-utang-utang na ganyan. Yung pinsan ko dati, umuutang siya sa akin. Doon nagsimula kung bakit ako nagpa-resell. Dahil sa kanya, kasi umutang siya sa akin. Sabi niya may pera daw ba ako dyan, pwede daw ba makahingi ng 100. And sabi ko, tinanong ko agad, anong rason bakit ka mangungutang, di ba? Pambili niya raw ng account sa COD. And dun pa lang sa sinabi niya, against na ako dyan. Kasi ang alam ko sa utang is ayun ay bad utang, masamang utang yon. Meron dalawang klase ng utang good debt saka bad debt. Mali doon kasi yung utang niya na yon is di na mag-generate ng pera, kumbaga pangluho lang. Sinasabi rin sa atin na mga tulad nating mga na alam nyo ba na mas marami pang utang yung mga mayayaman, parang ganyan. Kaya wag nyo pong sinasabi yun kasi mali yun. Kasi ang nagiging mindset tuloy na ay ayaw ko nang maging mayaman kasi alam mo ba na yung mga utang na mga yan mas malalaki pa sa mahihirap na milyon-milyong utang yan, samantalang tayo ganito lang. Hindi po. Yung mga utang na yun, mga mga magagandang utang yun, mga good. Kasi utang yun pang investment, pang negosyo, pang kumbaga may balik sa kanila yun. Kahit matalo yung pera na yun, kahit malugi man yun, may balik pa rin yung aral na natutunan nila doon sa negosyo. Yun yung magandang ibabalik yun sa kanila. At sa susunod na sumubok sila, na nalaman na nila yung mali nila, alam na nila yung daan, hindi na sila magkakamali. Ganon. Hindi na sila, kasi nga napagdaanan nila ito yun. Parang sa game lang yan kung di ba namatay tayo, ulit ka ulit sa umpisa dahil nga may babalik ka lang doon, tapos alam mo na yung dadaanan ngayon, edi doon ka na dadaan. Ganon lang din ang buhay. Baga trial and error lang. Kung hindi ko pa alam yung daanan ko siya, experience ko siya, danasin ko siya, tapos malaman ko na yung daan. Tapos namali ako, naligaw ako, tapos namatay ako, balik ulit sa umpisa, alam ko na yung daan, doon ako dadaan, di ba? Ganun lang ang buhay, trial and error lang. Kailangan natin maintindihan na kailangan dumaan dun sa proseso na yon para matuto ka. Para pag kaya tinan nyo sila, kahit anong problema ng mga mayaman talaga, businessman, kahit sobrang bigat ng dinadalang responsibilidad nila pero nalalagpasan nila kasi nga marami na silang pinagdaanan na ganun din po sa pagpapalaki ng anak. Huwag nyo silang idaan doon sa shortcut ng buhay. Padaanan nyo sila sa hirap ng buhay para malaman nila na pag bumagsak sila, alam na nila yung dadaanan nila, hindi lang doon sa shortcut na binibigay nyo. Kasi yung sa shortcut na yun, hindi nila pwedeng daanan yun pag wala na kayo. Kumbaga yung shortcut na yun is sa inyo nang gagaling. Pero wag ganun, padaan nyo sila dun sa pinagdaanan nyo rin sa buhay nyo. Kasi ito rin yung pamukha nyo sa anak nyo na pag yumaman kayo, anak, kailangan mong maintindihan, totoo yun na sinasabi sa social media nung lalaking pinagtatawanan pa nila na yung basta sa may memes, ginagawa nilang memes na anak, kailangan mong maintindihan na hindi ka mayaman, ako lang ang mayaman. Tapos bigla nilang papasukan ng video na parang balita na papasukan nila ng video, isang milyonaryo pinatay ng kanyang anak, ganyan. Parang ginagawa nilang meme yung sinabi na yun. Pero sa akin napakabigat ng nakakatawa, pero yung ginagawa nilang memes, pero yung mga tao na yun ay alam mo nang walang mga konsiderasyon sa buhay. Yung parang gusto lang ganun. Basta hindi nila maintindihan kung ano yung pinopoint ng Pero yung totoo yun na wag mong ramdam sa kanya na mayaman siya kasi mahirap pa yun mahirap pa siya. Ikaw lang ang mayaman kasi ikaw lang yung dumaan sa hirap. Hindi naman binabase yung yaman sa measurement ng pera Ang yaman or pagiging success rate kung paano pagdaanan yung mga pagsubok at
nalampasan mo siya ng malupit, hindi ka sumuko, paulit-ulit ka lang kahit ilang beses kang bumagsak, tumayo ka at bumalik doon, tapos naabot mo na yung success. Yun ang tunay na success. Yung ganong ano. Pero siya, bata pa lang naman siya, hindi niya pa pinagdaanan mo. Ibig sabihin, hindi pa siya successful, hindi pa siya mayaman, di ba? Ganun ipaintindi niyo sa kanya na hindi siya mayaman, ikaw lang. And kailangan niya munang yumaman para mamana niya yung yaman mo. Parang ganun. Kailangan niya malaman kung ano ba yung tunay na kayamanan sa mundong ito. Kung ano ba yung tunay na success. Hindi naman yung pera lang. Para sa akin nga, successful na ako eh. Successful na ako bilang isang 17 years old na kumbaga nalampasan ko na yung mga normal na problema lang na isang 17 years old na hindi pong dapat ako nasa bahay lang na hindi ko to pinoproblema, pero pinoproblema ko ngayon. Kumbaga successful na ako doon sa part na sila pinagdadaanan pa lang nila yon, hindi pa nila malampasan, ako nalampasan ko na. Tapos pumoproblema na ako ng problema ng iba, di ba? Pumoproblema na ako ng problema ng business, pumoproblema ng problema ng reseller, pumoproblema na ako ng buhay ng iba, pumoproblema na ako ng mga panggastos nila, di ba? Yung tipong ganun, yung tipong successful na talaga ako. Kumbaga iniisip ko na kasi yung iba. And doon naman sa part na yun, hindi pa ako nagsasuccess doon na ano, kasi konti pa lang natutulungan ko eh, di ba? Kailangan ko ulit mag-success doon sa part na yun, di ba? Tapos kailangan ko rin mag-success naman din sa pera para makita ko rin naman kung gaano karami na yung natutulungan ko, parang ganun. And yun, sila, marahil di pa sila nagsasuccess doon sa part na yun, pero wala namang problema doon, kanya-kanya naman yan, saka hindi naman kasi lahat talaga binild para maging gantong bata. Magkakaiba naman tayo ng aspeto sa buhay. Magkakaiba tayo ng binigay na mission dito sa mundo na to. Pero yun lang at ulitin ko lang, wag niyong spoil yung anak nyo kasi hindi nyo lang sila pinubuhay para masarap na buhay. Binubuhay nyo sila para maging mahirap. Pinapahirapan nyo lang sila. Yun ang katotohanan. Kasi yung binibigay nyo na yan, short term lang naman yan. Bibigay nyo lang yan ng 1 to 20 years old, ganyan. Paano na yung 20 to 60 or to 70 years old niya, di ba? Mabubuhay siya doon sa sistemang binigay mo na umaasa sa iba na wala, magiging mahirap yung anak mo, magiging hindi malupit, di ba? Pero kung doon sa 1 to 20 years old na yun, binigay mo sa kanya yung ganito daan, anak, ganito kailangan mong pagdaanan yan, kailangan mong lampasan yan, kailangan mong maranasan yung hirap na yan para matuto ka na bumalik sa tapos malaman mo kung ano ba yung tunay na paano gumamit ng ganito ganyan, di ba? Paano dumaan sa ganito mga problema na ganito, hindi ka dapat umasa sa iba, dapat nagsusumikap ka, dapat nilulupitan mo rin kasi dapat mong maranasan yung pinagdaanan ko para maging katulad mo ako, di ba? Para maging katulad nalilito na naman ako, para maging katulad mo, ako, tama lang naman. Medyo nalilito lang ako, sorry. So yun nga, yun lang pinupoint ko na huwag niyong spoil yung anak nyo na hindi porkit naranasan nyo yan hindi nyo na ipaparanas yan. Iparanas nyo sa kanila, pahirapan nyo. Hindi naman yung as in, ipaliwanag nyo rin kung bakit nyo ginagawa. Huwag nyo hindi ipapaliwanag kasi yun ang mahirap. Yung hindi nyo ipapaliwanag sa kanila. Kasi magtatanim ng sama ng loob yan. Isipin nyo na bakit ganito magulang ko na pinapahirapan ako, dapat ganito mayaman kami diba? Dapat katulad ng mga kaibigan ko, dapat nag-enjoy lang din ako sa buhay kasi mayaman kami. Ipaintindi nyo sa kanya sa maayos na paraan, tapos pagdaanin nyo rin siya sa hirap, kumbaga sa maayos na paraan pa rin. Ipapaintindi nyo, wag yung basta-basta na lang tapos papalupaluin nyo, wag di na uso yung pagpapapalo ngayon, alam ko yun. Depende yun sa bata, kung sa mga pagpapalo doon lang yung sa mga bandang sobrang bata pa talaga, yung hindi pa nakakapag-isip ng tama. Pero doon sa mga teenager na mga anak niya, huwag na silang paluin. Kasi totoo lang, hindi naman niya susunod sa inyo. Kasi ito lang para sa akin, pinalo rin naman ako dati ni mama, sobrang kulit ko talagang, as in araw-araw pinapalo ako, araw-araw gumagala pa rin naman ako. Baga parang sinasabi ko lang na hindi na talaga ako gagala kasi pinapalo ako, pero hindi pag ang bata lalo niyong pinipigilan sa gusto niyang gawin, lalo niya lang yan gagawin. Yun ang katotohanan na kung ano yung bawal gawin, yun din yung ginagawa natin. Kasi nga, hindi tayo nagsasawang gawin yun kasi nga, may hangganan di ba? Binibigyan nyo ng hangganan yung anak nyo na gawin yung bagay na yun. Kaya, patuloy niya pa rin gagawin yun kasi nga gusto niya.
kumbaga hinahadlangan nyo. Ang gawin nyo, paranas nyo sa kanya, ito ba'y gusto mo? Ito, danasin mo, magsawa ka. Pag nagsawa yung anak nyo, siya mismo hindi na gagawin yung ginagawa niya. Ganun lang din nangyari sa akin. Dati, gusto kong gumala, pero binabawalan ako. Ganito, masyadong nag-aalala sila. Masyado silang nag-aano na baka maging ganito, baka maging ganyan. Huwag din po tayo maging masyadong magpag-alala sa anak natin ng sobra-sobra. Hayaan yung maranasan nila yung mga bagay na yun, saka hayaan yung masaktan sila. Kasi kailangan yung maintindihan na hindi ka naman naging hindi ka naman naging pabayang anak ay magulang. Gusto mo lang maranasan ng anak mo yung mga ganung bagay para maintindihan niya na hanggang dyan lang yan, kailangan mong umalis din dyan, na nakakasawa rin yung bagay na yan. Sige, danasin mo lang ngayon, mag-enjoy ka at magsawa ka, tapos paintindihin nyo na lang sa kanya sa maayos na paraan, hindi yung papaluin nyo na huwag ka pumunta doon, ganyan. Masama, ano ka doon, hindi niya maiintindihan yun. Uulitin na lang din naman yun. Kasi nga gusto niya. Kahit bawal, gugustuhin niya. Pero kung pwede, siya mismo, hindi na niya gagawin yun. Kasi nangyari sa akin yan eh. Dati, bawal akong, sabi nila, doon lang daw ako sa bahay. May cellphone na lang daw ako. Totoo, for safety. Pero gusto ko lumalabas kasi nga yun yung pinagbabawal sa akin, kasi nga masaya ako nakasama ko tropa ko, in-enjoy ko talaga yung bawat oras kasi nga may hangganan ako dun sa oras na yun, kaya sinusulit ko. Masaya talaga ako kahit pag uwi ko papaluin ako, okay lang kasi yung palo lumilipas din gagawin ko ulit pagka inaya ulit ako, di ba? Ganun lang, kaya wag niyong hayaan na yung bagay na gusto niya para anaso sa kanya, ipakita niya hirap dun sa part na yun para siya mismo malaman niya, ay, ganito lang pala yun, hindi naman pala masaya. Dito na ako sa bahay. Yun na nangyayari sa akin eh. Dati, gusto nila, sa bahay lang ako. Ngayon, nasa bahay ako lagi. Sabi nila, lumabas-labas naman daw ako. Ang gulo ng magulang eh. Di ba? Sabi nila, lumabas ka naman, anak. Parang, puro ka na lang cellphone. Pero dati, pumasok ka na lang sa bahay para mas kampante kami na nandiyan ka sa loob na di ba? Pero nakakatuwa man yun. Pero para sa akin bilang isang magulang, hindi ko hayaan na spoil yung anak ko sa mga ganung bagay na papaintindi ko sa kanya lahat ng nangyayari sa mundo ito, lahat ng kamalian, kasi dyan siya matututo. Kumbaga hindi man sa akin na ipaintindi na magulang yun ng tama, hinanap ko yung tamang daan ng tamang malulupit na magulang, yung mga negosyanteng magulang na humarap talaga sa ganung bagay na ganito yung ginagawa nila sa anak nila. Hindi ko sila magulang, pero ganun yung ginagawa ko sa pinapagawa nila sa anak nila. Kumbaga hindi nila ako pinipilit na gawin yon, pero ako mismo sa sarili ko, ginawa ko yun. Kasi yun yung alam kong tamang daan. Kasi nakita mo naman, yumaman sila, lumupit sila kasi nga pinagdaanan nila yun. Saka alam nyo ba yung mga mayaman na yan, mga negosyante, nagpapasalamat sila sa mga tatay nila na pinahirapan sila, na trinato sila bilang parang ganun, nagpapasalamat sila. Parang bakit nagpapasalamat? Pinalo ka nga, di ba? Nagpapasalamat sila dahil naranasan nila yung tunay na hirap at nalaman nila yung daan para malampasan yung binigay na hirap ng tatay nila at dumating sa point na matuto na sila, di ba? Nagpasalamat sila sa mga magulang nila kahit pinahirapan sila. Ako rin naman nagpapasalamat din naman ako sa ganyan, pero ang ayoko lang masyadong na-spoiled para ngayon. Yung ginawa ko naman sa part ko na gano'n, in-spoil nila ako sa motor, in-spoil nila ako sa mga pera. Ginawa ko, inipon ko yung pera, pinang-business ko. Tapos yung in-spoil nila ako sa motor, ginawa ko ngayon, di na humingi ng baon. Pinapamalengke ko na lang sila. Sabi ko, mama, mamalengke kayong ganito. Isang box na Graham, isang gantong Graham. Go na go naman sila. Diba? Kumbaga, pinakita ko yung vision ko na gusto kong mangyari sa buhay ko. Kumbaga, kaya, habang bata pa lang, sinulit ko na talaga yung mga binibigay nila sa akin na mga ganito para magnegosyo. Kasi kung gagawin ko tong negosyo na to nang matanda na ako, na may anak ako, mayroon akong inuobligang kuryente, tubig, lahat ng mga bayarin, ako nag-uubliga. Yung negosyo ko na to hindi mabubuhay kasi nga ang liit lang kita, di ba? Magtatrabaho na lang ako kaysa magnegosyo kasi nga nakita ko baba ng kinikita ko. Pero hindi magsisimula ka talaga sa mababa bago tumaas yung kita mo. So ako, inagahan ko magnegosyo para andyan pa sila, tinutulungan nila ako na makabangon dun sa startup na mahirap talaga, na magsisimula ka sa mababa. So ngayon, umaangat na,
pag dating sa point na wala na ang magulang ko na hindi nila ako kayang tulungan, lumilipad na ako ngayon yan, men. Tapos ako natutulong sa kanila. Kumbaga, naranasan ko na yung alam ko nang umangat. Diba? Ganun lang yun. Kumbaga, kahit i-obliga na nila sa akin yung pagbabayad sa lahat ng bills, kaya ko na kasi nga, andun ako sa mataas eh. Nakakuha ko na yung yung daan para mapalago yung negosyo. Ganun lang din, ganun magsimula ng negosyo. Saka, basta yun, ang topic lang natin yun. Gusto ko, huwag niyong spoil yung anak niyo kasi gumagawa lang kayo ng tamad na anak. Mas lalo niyo lang silang pinapahirapan, hindi niyo pinapasarap yung buhay nila. Hayaan yung maranasan nila yung hirap. Kailangan niyan sa mundong ito kasi darating at darating yung oras na pag nawala kayo, maranasan pa rin naman nila yun eh. Pagdadaanan pa rin naman nila yun eh. Ba't di mo pa ipaalam sa kanya ngayon? Ba't di mo pa iparana sa kanya ngayon para kahit papano yung trial and error maiwasan niya na. Ganun lang yun. Pero para na sa kanya hirap, kailangan niya maranasan yan. So yun lang, maraming salamat ulit at masarap mabuhay kahit maraming problema sa business, pero kayang-kaya naman. Pinaghandaan ko naman to, saka lalampasan ko lang to. Yun lang at maraming salamat. Tuloy-tuloy ang buhay. Sana may mga bata akong matulungan palalo. Pero nalulungkot ako na bawasan yung mga reseller ko. Pero natira, yung malalakas manguha. Alam nyo, mga natira sa akin, mga malalakas manguha eh. Pero kakaunti sila. Para sa akin kakaunti sila. Nawala yung mga bata kasi pinagbawalan nila sa school. Nalulungkot ako dun sa part na hindi ako masaya na sige ganito, okay lang nabit pa rin naman natin yung nabibit natin noon ng maraming reseller. Kasi nga, ang dami yung kinukuha sa akin. Hindi ako masaya dun na ikaw isa ka lang, ang dami mong kinukuha sa akin, na ganito kalaki kinukuha mo. Hindi ako masaya dun. Masaya ako na maliit nga kinukuha mo, pero hindi ka lang nag-iisa. Gusto ko marami silang bata. Sa akin, lumalapit sa akin para magtrabaho, mag-resell, di ba? Mas gusto ko yung ganun. Mas marami akong natutulungan. Mas masaya ako dun. Ewan ko ba, ganun yung kaligayahan ko eh. Hindi ako masaya sa sa mga bagay na walang kwenta sa mundo. Mga bagay na kagustuhan lang naman. Saka na yan, darating din naman ako dyan. Pag sobrang successful na ako, pag napagdaan ako na lahat, darating ako sa point na puro na lang ako pasarap, di ba? Di ba? Yun, sabi ko sa wallpaper ko, sacrifice in few years and magpasarap ka na sa mahabang buhay mo kasi nga, kahit bumagsak ka na yun, aangat kayo. Alam mo yung pinagdaanan eh, di ba? Alam mo yung hirap. Kahit bumagsak ka mga mayaman at balik mo siya sa zero, aangat lang yan, isang buwan lang, milyonaryo agad yan. Yun ang katotohanan. Ganun lang din sa buhay. Diba? Huwag yung ipaalam nyo sa kanila yung daan, sa anak nyo. Ipaalam nyo sa kanila. Ito yung daan, anak, mahirap to. Pero pag ito nalampasan mo, nahanap mo yung mga tamang daan dyan sa sulok-sulok na yan. Hindi ka na mahirapan bumalik dyan pag bumagsak ka. Yun lang. Diba? Napakasimple. Siguro pinapangarap sa anak nyo ngayon na hindi ko ipaparana sa kanya yung naranasan ko. Huwag ganun, bumubuo lang kayo ng isang tamad na anak. Pinapahirapan nyo na sila lalo. Ni-spoil nyo sila eh. Huwag nyo silang spoil para na sa kanya hirap. Yun lang, sana naintindihan yung pinupunta ko sana. At alam ko rin na alam nyo sa sarili nyo na tama yung sinasabi ko. Kaya, huwag nyong tiisin. Huwag nyong tiisin yung anak nyo. Para sa kanya hirap, huwag nyong i-spoil. Na nahihirapan yung anak ko, naawa ako. Matuwa ka na nahihirapan yung anak mo kasi alam mong bumubuo ka ng anak na talagang napakalupit. Diba? Yun lang. Maraming salamat ulit at mag-comment lang kayo dyan, itatopic natin ulit, di ba? Sasagutin natin ulit, di ba? Masaya ako ganito, alam niyo ba, sa mga ganitong bagay, sobrang saya ko. Ito yung namana ko naman sa magulang ko, sa mama ko na malupit magsalita. Ako magaling ako magsalita. As in, di ako naubusan ng sinasabi, gusto ko pang tapikin to, pero andun lang eh, ilang topic natin eh, tama na doon, di ba? Susunod ulit. Mga tropa ko nga sa eskwelahan eh, tinuturoan ko rin sila. Na ganito ganyan, sinasermonan ko sila, mga kaedad ko yun. Pare-pares lang din kaming bobo sa likod, pero sinasermonin ko sila na ganito. Maintindihan nyo na ang buhay natin ay hindi nakasalala dito sa pag-aaral. Kasi tingnan yung maigi yung nasa paligid nyo. Tingnan yung maigi yung naranasan natin ngayon. Hindi nyo ba nakikita na bobo tayo sa pag-aaral na paano tayo makakapasok sa academy, sa mga matataas na ahensya or mga kung anong yan na
ang kalaban natin is yung mga kaklase natin ay na napakatatalino sa pag-aaral. Di ba? Sa tingin mo, sinong pipiliin sa atin ng boss? Kung yung tao ba na bobo na katulad natin or yung tao na matalino na tulad nila, na masipag na magaling sa eskwelahan? Di ba? Mas pipiliin sila kasi may mas alam sila sa atin. So, paano tayo, di ba? Ba't di tayo mangarap na mataas? Ba't di tayo mangarap na maging boss? Di ba? Sinasabi ko nga sa kanila, kung kayo gusto niyo maging seaman, gusto niyo umakyat sa barko, ako pangarap ko magkaroon ng barko para sa inyo. Gusto niyo maging piloto, gusto ko maging may-ari ng eroplano at may-ari ng airport na pagtatrabahuhan niyo. Ganun ako mangarap. Gusto niyo maging engineer, gusto ko balang araw ako yung magpapagawa ng bahay at mga building sa inyo. Ganun ako mangarap. Kasi nga wala na ako dun sa part na na hindi ko na kaya makapagsabayan sa kanilang lahat. Ang dami kong competitor sa pag-engineer, ang dami kong competitor sa seaman, di ba? Ang dami. Pero dito sa business, ako konti lang, di ba? Kaso nga lang, mahirap man, pero pares lang di kami dadaan sa hirap eh. Ba't di pa ako dito, di ba? Ito rin naman yung uuwian nila eh. Pagdating ng araw na nag-retire sila dyan sa trabaho nila, uuwi rin sila pag business. Yung pinagdaanan ko, pagdadaanan din nila. Samantalang ako, nagpapakasarap na sa buhay sila. Nagsisimula pa lang sa business, di ba? Yun lang yun. Kung ito yung pangarap ko, pag tumanda ako, na pangarap ko mag-retire ako para mapag-business. Hindi na ako magre-retire, ba't pa ako magre-retire? Mag-business na ako agad, di ba? Intindihin ko na agad yung tunay na takbo ng buhay. Danasin ko na lahat ng hirap para pagdating ng araw, puro na lang ako saya. Kahit bumagsak ako, balik lang ako sa taas. Bumagsak man ako, alam ko yung daan, pabalik sa taas. Ilang mahaba na yung video, maraming salamat ulit. At huwag niyong i-spoil ang anak niyo. Yun lang, maraming salamat. Bilang isang bata, hindi bilang isang magulang na katulad niyo. Bilang isang bata na anak niyo, huwag niyo silang spoil kasi masasanay talaga yan. Kahit naman ako nung na-spoil daw ayoko nang gawin yung mga bagay na mahirap. Ba't ito gagawin kung binibigay naman sa akin ito na magulang ko, di ba? Ako naman, malupit ako. Gusto ko maranasan yung hirap para alam ko yung daan pabalik. Yun lang, maraming salamat.